Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe ang pagkatuta nitong si Vic Rodriguez sa mga Duterte. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil todo tanggol siya sa issue ng confidential funds ni Sara. Ayon po sa kanya, wala daw mali sa paggastos nito ni Sara. Dahil sa sinabi niya na dapat hintayin ang pag-audit ng COA at huwag itong pangunahan ng mga kongresista. Huwag muna daw humatol na hindi pa tapos ang auditing process ng COA sa confidential funds nito. Anyway, panoorin na muna natin itong mga sinabi ni Vic Rodriguez hinggil sa confidential funds ni Sara at saka ako magbibigay komento hinggil dito. Okay, alright. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan, lahat. Pero hindi pwedeng isa lang. Ang tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito'y malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, Attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil mayroon pa siyang period to comply. So, lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, next. Hay naku. Vic, nagbubulag-bulagan ka na naman para maproteksyonan ang amo mong mga Duterte. Nagmumukha ka ng aso na sunod-sunoran sa kanyang amo. Hindi ka ba nanood ng balita? Ano ang tawag mo doon sa mga peking pirma at peking pangalan na sinumite sa COA ni Sara? Di ba malinaw na pangluloko iyon? Bakit naman niya gagawin iyon? Kung tunay talagang ginamit sa tama ang pundo. Anong rason? Bakit gagawa pa siya ng imbentong pangalan para makakuha ng pera? Malinaw na pagnanakaw iyon dahil takot siyang malaman ng COA kung saan niya talaga ginamit ang pera. Yon ang totoo kaya nagsinungaling siya sa mga sinumiti niyang dokumento sa COA. Ito, panoorin mo itong balita at malaman mo ang kamalian ni Sara. Mismong Philippine Statistics Authority na ang nagsabi walang record sa kanilang datos ng tinaguriang Mary Grace Piatos, ang isa sa mga pumirma sa acknowledgement receipts ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Sa isang sulat na ipinadala sa House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ng PSA na negative ang birth at marriage record ng pangalan. Maging ang impormasyon kung namatay na ba ito, wala rin sa database. Una nang pinaghinalaan ng mga mambabatas ang nakalistang recipient ng secret funds si Duterte na anila tila gawa-gawa lamang at pinagsamang pangalan ng isang brand ng cafe, restaurant at chicheria. Ang dokumentong yan lumabas sa gitna ng impeachment complaint laban kay Duterte na inihain at inendorso sa Kamara. Kaya sabi ng ilang mambabatas, pwedeng karagdagang ebidensya sa grounds of impeachment ang revelasyon sa pagkakakilanlan ni Piatos. Kaya kung meron mang pagkakamali at meron mang gawang-gawang mga acknowledgement receipts na nakita natin na may proof tayo ng pagwawaldas ng pera ng bayan, sa tingin ko is at plain sight, no, a clear betrayal of public trust. Sa reklamong inihain ng 16 na tao mula sa ilang civil society, religious at party-list groups, pinatatalsik nila sa posisyon si Duterte base sa culpable violation of the Constitution, bribery, betrayal of public trust at other high crimes.
Ilan sa nakasaad sa articles of impeachment ang paggasta ng Office of the Vice President ng 125 million peso confidential funds noong 2022 sa loob ng 11 araw at 375 million pesos noong 2023. Kasama rin ang paggasa sa pondo ng Education Department noong siyang namuno sa ahensya at ang banta laban sa buhay ng Pangulo. Naniniwala si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman na may merito o bigat ang ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala silang record ng isang Mary Grace Piatos tulad ng kapanganakan, certificate of marriage o certificate of death nito. Si Mary Grace Piatos ay isa sa mga pumirma na tumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President batay na makikita sa acknowledgement receipts na isinumite ng OBP sa Commission on Audit. Ayon kay Roman, maaaring gamitin itong dagdag ebidensya sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. When we study the grounds for impeachment, merong betrayal of public trust, graft and corruption, misuse, misallocation of funds, possibly this could be used as evidence. Yun lang ang nakikita kong implications, Ayon naman kay Congressman Jude Asidre, kung gawa-gawa lamang ang mga dokumento ay pagtataksil ito sa tiwalang ibinigay ng mga mamamayan sa isang public official. Kung sabihin naman anya na ang Mary Grace Piatos ay codename lamang, ay dapat noon pa ay sinabi na. Meron mang pagkakamali at meron mang gawang-gawang mga acknowledgement receipts na nakita natin na may proof tayo ng pagwawaldas ng pera ng bayan, sa tingin ko is at plain sight, a clear betrayal of public trust. Isang pangalan pero magkaibang pirma. Yan ang nabiso sa ilang resibo ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi lang Mary Grace Piatos ang kaduda-dudang pangalan sa mga ipinasang resibo kaugnay na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Lumutang din ang pangalang Kokoy Villamin. Pumirma siya sa tig-isang acknowledgement receipt ng OVP at DepEd pero nabistong magkaiba ang pirma kahit pareho ang pangalan. I think this is just the tip of the iceberg, Mr. Chair. If we go deeper into this, mukhang widespread po ang nangyaring pag-abuso sa pondo po ng ating gobyerno. Pero hindi lang yan. Mayroon ding nagngangalang Edward Fajarda, isang Special Disbursing Officer o SDO, na nagawang ipamahagi ang milyon-milyong pisong confidential funds ng DepEd sa 26 na magkakaibang lugar sa loob lang ng isang araw. Tanging SDO lang ang otorisadong mamahagi ng confidential funds at tumanggap ng acknowledgement receipts. Let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. Yan Vic, napanood mo itong mga balita na kung saan dito mo makikita ang mga pagkakamali ni Sara sa paggastos ng confidential funds nito. Dahil, bakit ka naman mag-imbento ng isang gawa-gawang pangalan kung wala kang tinatago? Meron bang kailangan itago si Sara na hindi dapat mabunyag? Kaya gagawa siya ng imbentong pangalan. Ano sa tingin mo, Vic Rodriguez? Di ba isa na iyong red flag para masabi na may mali sa ginawa ni Sara? Dahil nga kung wala naman siyang ginawang kalokohan sa kaban ng bayan, hindi dapat niya ito ginawa. Diba? Common sense naman, Vic. Anyway, ito pa Vic Rodriguez, panoorin mo pa itong paliwanag ni Attorney Barry Gutierrez sa confidential funds ng iyong amo. Bad trip. Anyway, sige, okay. Ito gusto kong pasagot sa ito, Attorney Barry, Kasi dun sa hindi niya pagsagot, specific doon sa sa issue ng mga acknowledgement receipts, Meron siya sinasite kasi dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Isang provision doon sinasabi, divulging valuable information of a confidential character acquired by his office or by him on account of his official position to unauthorized persons or releasing such information in advance of its authorized release date. Parang ito yung pinagtataguan niyang provision Kaya nung tinatanong siya, wala bang paliwanag doon sa mga questionable acknowledgement receipts na mukhang dinoktor, ng mga questionable names, signatures, same name pero magkaiba ng signature? Pwede bang gamitin ito?
para hindi masagot yung mga ganong tanong? Okay, 2 parts yung sagot ko dyan. Una, to address specifically yung sinasite niyang provision. Madami namang paraan na sagutin mo at magbigay ka ng paliwanag kung bakit may mga peking pangalan na obviously gawa-gawa doon sa sinabmit yung mga resibo without disclosing any sensitive information. Kasi parang pinapalabas niya dito, mga intelligence operatives, di ba? So hindi ko sila pwedeng ilaglag dahil malalagay sila sa alanganin. Pero without actually having to reveal their actual names, di ba? Or ano yung ginagawa nila, pwede ba namang sabihin di ba, na ginamit namin yan para sa ganitong purpose, di ba? Hindi ko pwedeng sabihin yung mga pangalan ng mga tao, pero itong pinagpuntahan yan. Okay, yun yung una. Pangalawa, okay, kahit nasabihin mo ng confidential funds yan, at the end of the day, sa audit, hindi ibig sabihin na pag confidential funds at sikreto yung pinagagastusan nyo, ay authorize ka na mag-submit ng mga peking resibo at mga peking pangalan. Sa ilalim ng joint circular, which governs yung use and audit of confidential funds, ang process is, kung classified yung una, magkasabit ka ng report to COA. And hindi buong COA yan. Mayroong special unit ang COA na gumagawa ng audit ng mga confidential funds. Ngayon, isasubmit mo dun sa special unit na yon lahat ng mga documentation to support yung paggastos nyo ng confidential funds. And goes without saying, kailangan totoo yun. Diba? Yung mga statements doon. Sasabihin nyo doon sa COA auditor. Hindi naman yan release to the public pero to a very, very specific unit within COA, ito yung pinaggastusan namin, di ba? So kung may mga informants na binayaran, kung may mga surveillance activities na sinagawa, doon mo ilalagay ngayon. Ngayon, kung beyond that, classified yung information, at para maging classified ng information, kailangan dumaan yan sa isang process within the executive. Hindi pwedeng dineclare lang ng OBP na classified ito. Kailangan declared as classified by the executive. Ang option is not to submit fake receipts, pero ise-certify lang ng officer within OVP o DepEd, kung sino man yung may hawak ng confidential fund, na dito ginastos yan, and yung mga documents which attest to yung correct use niyan, nandito sa opisina namin. Diba? Secured namin dito, hindi namin pwedeng i-release sa inyo kasi classified, but under our custody. Yun yung tamang process. So kung ang sinasabi niya, at ito yung pinagtatakpan niya dito, ako tingin ko, imbento na lang ito, na somehow secret operations to, national security ito, na hindi mo naman alam bakit gagawin ng DepEd o ng OVP any national security concern. Hindi naman sila law enforcement agency, hindi naman sila military, di ba? Ang process is that, hindi magpepeke ka ng mga resibo at mga pangalan, di ba? Under no circumstances, walang batas na nag-authorize sa kanila na mag-submit ng peking pangalan, di ba? Peking resibo, fictitious na mga ano. In fact, krimen yun under the revised penal code, falsification of public documents. So, sa akin, itong mga pahabol niya na parang ini-imply niya na merong some kind of security issue dito, na merong confidentiality na hindi niya pwedeng labagin, palusot na lang yan, di ba? Ang daling iwasan nung prohibition under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, di ba? Wag niyang i-reveal yung specific information. Sabihin lang na in general kung saan pinagamitan yan. And secondly, kung talagang sikreto yan, dapat nagsabit sila ng appropriate na certification. Hindi ko nagsabit ng peking resibo. Kasi saan ka nakakita nun, di ba? COA is supposed to do an audit even ng confidential and intelligence funds. Di ba? Tapos magsisinungaling ka sa kanila, magkasabit ka ng peking resibo. Ano yun? Di ba? Parang anong mundo naging tama yun? Hindi ko alam kung sa kumukuha ng legal advice itong si VP Sara Duterte. Pero ako, hindi lang ako offended, pero parang tangan-tanga ako doon sa naririnig ko at nakikita kong mga excuses na nilalabas nila. Kasi clearly, illegal yung kanilang ginawa. And then itong mga belated efforts na i-frame siya under some form of secrecy o confidentiality para lang maiwasan yung accountability, hindi yan uubra, di ba? Dahil malinaw na malinaw yung proceedings under yung joint circular for audit ng confidential funds. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong
opinyon ni Attorney Barry Gutierrez, ang spokesperson ni Leni Robredo. Tama nga naman, nakakatanga lang na isipin, at the same time nakakatawa, bakit ka nga magsusumite ng peking pangalan sa COA para justify ang paggastos mo ng pera ng bayan? At sasabihin itong mga alipores ni Digong na walang mali sa ginawa si Sara. Well, lokohin ninyo lilong ninyo. Kaya karapat-dapat na talagang matanggal itong si Sara sa kanyang pwesto. Kaya Sara impeach. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.